Makikita nyo po wala siyang taklob. Ang asola po ng aking bayaw ay naging red or pink. Ito po ay galing din sa amin, kaso naging red at pink po siya gawa ng nagkaganito po pag sobrang init. Yan. Ito po yung isa niya, dati green din to, pero nagpipink na po siya. Ito. Tapos yung isa niya, ganito pong kanyang ginawa. Alam ko po naubos na to, kinain ng kuhol, yung golden kuhol, pero dinagdagan niya na ulit. Day 1. Ito na po yung sample ng asola turned red or pinkish na galing sa pandambayaw ko. Nilagay po namin siya dito sa styrofoam. Yan. Yan po siya. Nilagay po namin siya kagabi. Bali, na-experiment po natin to kung magpapalit po siya into green. Kung mapapalitan po yung kanyang environment. Dito po hindi po siya masyadong naiinitan. Pero naarawan po. Pero hindi yung tulad sa dating pwesto niya na direkta sa araw. Bali, sa mga susunod na araw po, ating babalik-balikan siya kung ito po ay mag-green. Kahapon po siya ay dark pink, ngayon medyo nag-green na po siya ng konti. Tingnan po natin kung magla-light green lang siya or mag-turn na green po siya tulad nitong sa ibang ito. Tingnan po. Hello po. Ito na po ang ating day 2 ng ating asola. Nakikita po natin na nagigreen na po yung paligid niya. Ito po, may bago po siyang sibol. Green na green. Kahapon po ay wala po ditong may green kahit isa. Ito po meron na siya. Tingnan po natin after ilang araw kung babalik siya sa kanyang natural na kulay. Yun pong green na walang halong pink. May bago po si bulong isang yun. Ibig sabihin po na dami po siya. Ito po yung kabila. Hindi po masyadong umaraw ngayon. Medyo umulan. Pero naraw siya ng konti. Ito po may yung sibula din. Nakita niyo yan. Day 2 pa lang po yan. Ito na po ang day 5 ng ating asola na nag-turn pinkish or red. Ganito na po siya, oh. Yan. Makikita po natin yung paligid po niya ay nag-green na. Ito po. So, malaki po ang possibility na bumalik siya sa dating color. After mapalitan ng environment. Ito po siya, oh. Tingnan po natin yung kabilang styro. Ito po yung kabila. Yan, ganito din po siya. Mula po sa direct sunlight, inilipat lang po namin siya sa ganitong styro na medyo taklob. Tapos nainitan din po siya, pero hindi po tulad dun sa dating pond na direct sunlight po talaga na walang bubong. Ito pa. Bali day 5 po siya. Antayin po natin after ilang araw kung ano po mangyayari at ilang araw po ang kailangan niya bago bumalik sa purong green. Ito po siya, dark green na siya. Sige po. Day 6 po ng ating asola. Ito na po siya. Para po kahapon, nakikita po natin yung green sa paligid ng ating asola na naging pink or reddish. Na mas vibrant na po yung kanyang green sa paligid kumpara kahapon.
asola. At yan po siya, halos more than 50% na po ang nag-gain sa ating asola. O kahit po siya ay reddish and pinkish, nadami pa po siya. Ganito na po siya kadami. Konti lang po nilagay ko dito last time. At dito po sa kabilang styrofoam, nakikita po natin na halos puno na po siya. Ito po. Day 14 po ng ating experiment. Ito po ang ating asola. More than 50% na po ng ating asola, wala po tayo nag-start, ay naging green na. Yan po makikita po natin na lumapad na rin po siya at dumadami. Kahit po siya ay nung una ay red or nag-turn pinkish, siya po ay nadami pa rin. Makikita nyo po, konti na lang puno na siya. Tapos ito po, kakunti na po yung red niya, yung nasa gitna na lang. Almost 25% na lang po siya ng asola. Ito po yung isang styro. Yan. Puno na po siya. Makikita nyo, ang lapad na, medyo nagpapatong na siya. Pero mas madami to, siguro almost 60% pa nitong nasa baba ang kulay red or pinkish. Ito po siya. At nadami po siya. Medyo makapal na po yung beddings itong kabila. Kasi mas madami po talaga ito nung nag-umpisa. Di sa taas, konti lang nilagay ko. Pero makikita nyo po, kung mapapanood nyo yung day 1 niya, maunti lang siya ngayon ay almost 10 or 20% na lang po nitong nilagyan ng hindi pa niya na-occupy. Ito na po ang ating asola. Pang 22nd day na po. At nakikita po natin na 10% na lang yung kulay red. Yan po. Kakunti na po yung red niya sa gitna. Makikita po natin, puno na po itong ating styrofoam. Ito po yung kabila. Makikita po nyo na makapal na yung beddings niya. Mas marami po yung pula dito sa ilalim kaysa po doon sa taas. Yan. Babalikan po natin ito pag po lahat po ay kulay green na siya. Ito na po ang ating experiment. Pang 13 day na po. So, 1 month na siya. Inantay ko po kasi talaga siya na halos mawala na. Nakikita nyo, yan na lang po, kaperanggot na lang. At karamihan po nito ay mga green na. Ayan po siya. Tsaka medyo makapal na po kasi. At kung mapapansin nyo po, bumagal na po siya ng pagdami kasi puno na po siya. So, aanihan na po namin to. Total, pabalik na po siya sa green. Ito pong isa, meron pa rin pong ilang percent pa rin po yung kanyang mga red. Pero kung mapansin nyo, halos parehas sila ng dami ng nasa taas. Ganyan po ang itsura niya pag nakapal na yung bedding. Nalutang na po siya, nakapal na. So, yan po. Kaya po, ang kapal na po ito, kailangan na po harvestan pag ganitong itsura. Kung makikita nyo po, kaya po hindi po ito anuhin sa lamok. Halimbawa at may dumapong lamok, hindi po niya abot yung tubig. Ganyan na po siya kakapal, oh. Pag hinarvest po namin ito mamaya, ayan na po, napupold na po siya kasi makapal na. Go overcrowding na po siya.
Papatukan na po namin to sa manok mamaya. Pwede po yung tingnan kung paano namin patutuka. Pakikita ko sa inyo para experience. Hindi papahugas. Patanggal ng lagay. Papatukan natin. Ayan, nahugasan po namin para po matanggal po yung dumi ng hayop. Paabot ng filter. Yun yung pala. Okay. Hindi ako yan. Kunti lang po ito. Mamaya ipakakain nyo sila. Linisin mo na din namin. Ano nga yung Bantrix na to? Peruvian at saka. Peruvian po yung black dyan. Tapos yung kalo gusto sumingit. Peruvian po yung black. Tapos Bantrix po yung dalawang gold. So, bali, yun na pong ating experiment. Yung ating pong asola na nag-turn red or pink. After po palitan po ng environment, ay nabalik po siya sa dating green in 20 to 30 days. So, ito na lang po. Salamat po. Hello po, pahabol po namin dito sa video na ito kasi yung amin pong pinakitang video dun sa experiment po ng asola na from reddish pink o yung namula po na kinuha po sa bayaw ko na naging green in 30 days, yun po ay medyo nagtagal po siya na dumami. Kasi yung amin pong nalagyan pala doon sa aming experiment, medyo malilom po yung parting yun. So ang asola po, pag po medyo malilom, medyo mabagal po talagang dumami. Kaya po inaabot po ng 30 days bago po siya mag-adjust. Pero ito po sa ganito po kalalaki, depende po sa araw nyo. Pero ito po sa ganito namin, ito pong ganito kalalaki, yan po. Kasi ito pong ganito, nagkakaproblema kami. Halimbawa, sobrang init. Pag nilagyan nyo po siya ng added shade, mabilis po siya. Mga 5 to 7 days po, kita nyo na. Kumpara po dun sa video. Kasi ito po, mapula po ito ng nakaraan. Kalalagay lang po ng dagdag ng palapa. Kasi balak po namin gagawin siyang pool na lambat. In 2 days po, medyo nag-adjust na po siya. Eto. Mapula po nung pong nakaraan 2 days. Pero ngayon po, nag-green na po ulit siya. Nabalik naman po siya sa pagka-green. Gawa po ng experiment na yon, kaya alam po namin na pag nilagyan po ng shade, babalik po talaga siya sa green. So ito po, medyo dark po ito sa actual. Yan, medyo nakita naman po siya sa ating video. Pero mga 3 to 5 days pa po, green na din po ulit po ito. Kasi makapal na rin po siya eh. Ito po yung iba. Dito lang naman po sa parting ito. Ito po yung medyo may mapula. Pero nag-okay na po siya. Mga ilang days po, okay na siya eh. Green na po ulit yan. Yun po yung iba natin. Hindi naman po lahat ng ating pan ay merong mga sobrang namula. Yung 3 lang po sa bukana. Pero ito naman pong iba, okay lang. Ito po konti lang eh. Yung 2 po sa dulo, 3 po sa dulo, okay naman. Puro green. Ito po, mag-green na mag-green siya. Binawasan ko na po yan kanina. Nilipat ko dito. Ito po yung last pan naming ginawa. Ayan po. Green na green din po siya. Hinalo ko po yan kanina. Ayan. Ayan po. Salamat po. Sana po may natutunan po kayo kahit paano sa aking experiment. Salamat po.